In the book of Revelation, chapter 22. Revelation 22 verse 7. Siguro basahin lang natin yung tatlong verse dito, hindi natin babasahin lahat, no? Basahin lang po natin ang tatlong verse dito sa chapter 22. Oo, laktaw-laktawan lang po natin, no? Para matipid tayo sa time. Oo. Basahin natin ang verse 7 and verse 12 and verse 20, no? At yung iba na hindi natin nabasa ay basahin na lang natin 'yan, no? Basahin na lang natin sa ating mga bahay. No? Basahin lang po natin ang verse 7. Oo. Okay, nakita na po natin verse 7. Ang sabi ng verse 7, sabay-sabay nating basahin. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the saying of the prophecy of this book. In verse 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. In verse 20, He which testify these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus Christ. Okay, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama sa langit, salamat Panginoon sa awitin ng choir, salamat sa special number, at salamat Panginoon sa bawat isa na narito, and give us attentive spirit this morning. And dalayan ko Panginoon na dalayan ko Panginoon yung mga salita na aming maririnig ay mailagay po sa aming mga puso Panginoon. Kaya Lord God, alisin mo mga adlang ng kaaway, alisin mong mga distraction sa aming paligid, Panginoon. At bigyan po namin ng diin ang aming pakikinig ng inyong mga salita, Panginoon. Kaya huwag mong hayaan ang kaaway, ang dyablo, makapasok, Panginoon, upang kunin ang mga salita ninyo, Panginoon, sa aming pakikinig. Kaya, O Diyos, dalayan ko po, and dalayan ko, Panginoon, na ikaw po ang magpapala sa bawat isa, na narito, maging makasama namin sa mga tahanan, ikaw po ang magpapala, Panginoon, sa bawat isa. Kaya gamitin mo po ang iyong lingkod ngayong umaga sa pagpahayag ng iyong katotohanan mula sa inyong mga salita. And dalayan ko, O Diyos, na ito ang marinig namin na ma-apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya handa maming puso, Panginoon, sa pakinig ng mga salita. This is not my word, this is your word, O God, that we are going to study, to expound, to apply what we heard this morning. And Holy Spirit of God, I need your power. Help thy servant. Make my blessing to the brethren this morning. And Holy Spirit of God, send us revival from heaven through your words. Ang dalayan ko, Panginoon, ay ikaw po ang may taas, maluwalhati. At itago mo po sa likuran ang iyong lingkod, and you must be increased, and I must decrease. Kaya salamat po, Panginoon, pagpalay mong salita aming pagbuli-bulayan, maging blessing at maging revival sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, pinagkatiwala namin ang magang ito for your glory and honor to thy name, O God. And all these things we ask at patawad sa aming salanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, ang sabi ng salita ng Diyos, dito po sa chapter 22, ang chapter 22, the book of Revelation, ay makita natin ito ay ang book of Revelation is the book of prophecy. Alam natin ang the book of prophecy. The book of prophecy is history written in advance. Kaya ang salita ng Diyos is God's revelation to man. Maging ang sa kanyang pagbabalik ng Panginoon ay God reveal Himself sa ating mga mananampalataya. Kaya ito ay nakasulat na in advance. Kaya ibig sabihin lahat po ay nakaplano na sa Diyos. Dito na nakasulat. It was written in advance na ano ang mangyayari sa noon, kasalukuyan, at sa ating future kinabukasan ay nakasulat na po sa Book of Revelation.
Yan, nandito na po, after the book of Revelation, kompleto na po ang salita ng Diyos. Kaya wala na po tayong hinihintay na iba pang revelation maliban sa salita ng Diyos. Amen. Kaya dito po sa ating binasa, ang sabi niya, I come quickly. Amen. Ang title na mensahe natin ngayon, The Promise of Jesus' Return and Rewards. Amen. His return and His reward. Amen. Dito po sa ating binasa. Ang sabi niya, I come quickly. My reward is with me. So sa kanyang pagbabalik ng ating Panginoon, ay nandyan po, magbibigay po siya ng mga reward sa mga mananampalataya. Amen. Tanda natin, ay ang salita ng Diyos, I come quickly. Amen. I come quickly. Tanda natin na ang panahon ng Diyos, ang mga araw ng Diyos, ay hindi katulad ng panahon natin. Ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon na sa mga tao. So, we are in the last days today. Amen. We are in the last days today. Sabi niya, I come quickly. Amen. So, nandun na, malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. In fact, we are not in the last days. We are in the last minutes. Amen. Kasi nandyan na po ang mga tanda sa kanyang pagbabalik. Amen. Makita natin yan sa Matthew chapter 24 verse 7. 24 verse 7. Kung mai-flash natin sa TV mo na. Diyan, For nation shall rise against nation, the kingdom against kingdom, and shall be famines and pestilence. Yan po. Yan po ang pestilence. Yan po ang virus plagues sa buong mundo in diverse places. Lahat po, in diverse places. Kaya nga, in diverse places, ibig sabihin yan, ang diverse places, yan po ay pandemic. Amen. Buong mundo ang magsasuffer ng pestilence, ng plagues. Amen. Yan po, yung plagues, pinangalanan lang po nila ng COVID-19. At mayroon pang darating daw na bagong virus. Ano man ang klaseng pangalan ng virus, sa Biblia, ang tawag yan ay pestilences. Pestilences. Hindi pestilence. Pestilences. Kaya wag natin magtaka kung mayroon pang mga bagong virus o inang virus pa ang darating sa mundo, ay nakasulat na po sa Biblia, may darating na mga pestilences and earthquakes in diverse places. Yan po ang tanda ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 24, verse 4, take heed. Maghanda. Sabi rito, take heed. Kasi nagtatanong ang mga disciples kung kailan darating ang ating Panginoon. Kailan ano ang mga tanda ng kanyang pagbabalik. Kaya nga sabi niya sa verse 4 ng Matthew 24 verse 4, and Jesus answered and said, ang sabi niya, sabi ng mga disciples, and he sat upon the Mount of Olives, and the disciples came unto him privately, saying, tell us when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? And Jesus answered and said unto him, take heed, and no man deceive you. Amen? Yan po, ang kasunod-sunod na yan, yan po ang mga tanda ng pagbabalik ng ating Panginoon. Marami po ang mga false prophet, false Christ na darating. At ito na po ang ating hinaharap, yung mga pestilences na dumating at parating pa lang, ay nakasulat na po yan sa Biblia. Kaya wag na tayong magtaka bilang mananampalataya. Wag tayong matakot sa mga pangyayari sa mundong ito.
Kapatid, God is in control. Alam niya na, nakalatag na ang mga pangyayari sa mundong ito. Pero mga kapatid, ang pinakamaganda sa sinulat ng book of Revelation, sinulat ni John, mga kapatid, and this is the last message ng ating Panginoon. I come quickly. Amen? The last message. The last prayer. The last promise of Jesus Christ. His return. And He will give us rewards. Sabi niya, I come quickly in verse 12, and my reward is with me. Amen? The word I come quickly, He mentioned 3 times in this last book of the Bible. Last book of the Bible. Kumbaga ang last book of Revelation is the book of conclusion. No? Pangsarado na. No? Conclusion. No? Sinuma total niya na ang mangyayari, kapatid. No? Yan po, and He said repeatedly, again and again, ay sabi niya, I come quickly, I come quickly. Surely, I come quickly. Kaya sabi niya muna, I come quickly, I come quickly. Ang pinaka-last, surely, I come quickly. Kasi maraming mga tao hindi pa naniniwala na ang Panginoon ay darating. Amen? Kaya mga kapatid, pag sinabing ulit-ulit ang pagsasabi, we need to give an attention. Ang sabi niya, behold, ibig sabihin ng behold, give attention of Christ's return and His reward. Amen? He promised from the book of the Gospel of book of Matthew, and He promised also in the book of John, in John 14 verse 1 to 3. Ang sabi niya sa mga disciples bago siya umakyat sa langit, ay siya ay nangako na siya ibabalik. Ang sabi niya, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If you're not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Amen? And He promised, sabi niya, He prepare a mansion for us. He prepared 2,000 years ago. Amen? 2,000 years na ginagawa ang ating mansion sa langit. Amen? And the great architect, designer, engineer, great builder is the Lord Jesus Christ. He is the master builder ng ating mansion sa langit, kapatid. Amen? Kaya bago siya umakyat sa langit, yan po ang kanyang pangako sa kanyang mga disciples. He promised to His disciples, He promised also unto us. Amen? Let not your heart be troubled. Don't be discouraged, kasi ang Panginoon ay malapit na ang kanyang pagdating. Ang sabi niya, I will come again. Ang sabi niya sa book of Revelation, I come quickly. Surely, sigurado po ang pagdating ng Panginoon. Surely, absolutely, He never changed His promise. Amen? Hindi katulad sa atin mangako. Amen. Nangako tayong darating, pero bigla nating babawiin, ay hindi na pala. Hindi na pala ako darating. Mayroon pala akong ibang appointment. Pero mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon, appointed na. Ang naka-appointment na, kapatid. So surely, I will come quickly. Ang sabi ng Panginoon. So we don't know the day. Amen. We don't know the hour. We don't know the month, the year sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. But surely, He will come. Jesus coming very quickly, very soon, kapatid.
and He will come unexpectedly. Amen. Meron kaming kausap na si Renator ni, sabi niya, Pastor, no, matagal na yan sinasabi na babalik ang Panginoon. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. After 1 month, namatay si attorney. Siya ang inuna ng Panginoon. Kasi nagmamadali siyang babalik ang Panginoon. Kaya tandaan natin, ang pagbalik ng Panginoon ay mga panahon na hindi natin inaasahan. Amen. Ang mga tao ay abalang-abala, busy sa mundo. Amen. Makita natin ngayon, busy na ang mga tao. Amen. Wala na sila pakialam sa mga kung ano-ano mga virus na darating, kapatid. Basta magkaroon ng kasiyahan. Amen. But for us Christian, this is a good news for us. Amen. Ang pagbabalik ng Panginoon is a good news for us to those who trust Him. Amen. Tanda natin, ang pag-asa natin, kapatid, ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang pag-asa natin ay hindi dito sa lupa, na kapatid. Iiwan lang po natin yan. Kaya tama ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 19, if in this life we have hope in Christ, we are most men miserable. Kung ang pag-asa natin ay dito lang sa lupa, sa material na mga bagay, ay hindi po yan ang pag-asa natin, kapatid. Kasi ang pag-asa natin, ang pinakahintay natin bilang mga Kristiyano. And this is the good news for us, that Jesus will return. He promised, mga kapatid, I come quickly. Amen? Kaya anuman ang ating naipon dito sa lupa, anuman ating mga investment sa lupa, pinaghirapan, kapatid, ay iiwan lang natin yan, kapatid. Amen? Pastor, bakit pa tayo magtayo ng building? Aba, mga kapatid, mas maganda maitayo natin ang building para iiwan natin sa mga maiwan dito. Amen? Kasi doon na tayo, tribulation na po rito. Amen? Amen. The Lord will come very soon. Nakakalungkot it is a bad news. Bad news to those who have rejected Jesus Christ as their personal Savior. Mga kapatid, one day soon everyone stand in the judgment day of Christ. Amen. Kaya nga sabi niya, I come quickly. Amen. This is a very encouraging word for us Christian. Because it reminds us that we must be ready to His coming. Amen. We need always prepared for His return. Because Jesus suddenly come. I come quickly. My reward is with me. Malapit ng aking pagdating, dala-dala ko na ang inyong mga rewards. Amen. Dala ko na ang rewards ninyo, kapatid. Amen. To give every man according as his work shall be. Amen. Ang reward, pagbibigayan ng reward, kapatid, at ang pagbibigay ng reward ay nakadepende sa ating ginagawa, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, mayroon na ba tayong ginagawa para sa Panginoon? Ready ka na ba, mga kapatid, na humarap sa Panginoon at sa kanyang pagbabalik? No. Kaya mga kapatid, depende sa ating mga ginagawa. Amen? Malapit na ang Panginoon darating. Kaya maraming Kristiyano nagsasawa. Amen. Nagsasawa sa pananambahan, nagsasawa sa pagkikinig, nagsasawa sa soul winning, nagsasawa sa pagbibigay. Mga kapatid, ang Panginoon ay malapit na babalik at malapit na matapos, kapatid, ang pandemic, kapatid. Ang sabi ng Revelation 21 verse 4, no more pain, no more crying, no more sickness, no more death. Amen. Lahat po yan lilipas. Kaya the book of Revelation is the book of encouragement. The book of Revelation is the book of hope, mga kapatid. It shows that no matter what happens
in this earth, God is in control. Amen. No? Kasi may nabalita na may darating pang bagong virus. Tanda natin, we have a powerful God in heaven, the King of Kings, the Creator of everything, kapatid, that God is in control of everything. Nakasulat na po ang mangyayari. Kaya nga nandyan na ang pestilence, kapatid. Nakasulat na po yan. Babalik na siya, kapatid, and God promised that evil will not last forever. Amen? Kaya ang tanong, kapatid, are you ready? Are you excited in His return? Kasi sabi niya, I come quickly. My reward is with me. Amen. My reward is with me. Rewards is with me. Mga kapatid. Kaya ang pag-usapan natin, sino kaya ang tatanggap ng mga reward? Amen. Oo. Yan ang exciting, amen? Yung pagbibigay ng reward, bawat isa ay nag-expect ng rewards. Amen? Kaya sabi ng Biblia, depende sa iyong ginagawa. Amen? Kaya ang tanong, mayroon ka na bang ginawa para magtanggap tayo ng rewards? Amen? So God will rewards. My reward is with me. Amen? Sabi ng, sino ang bibigyan ng reward? Number 1 na tayo. Oo. Sana matapos ko number 3. Number 1, very quickly. I come quickly. My reward is with me. God will reward to the faithful. Amen. God will reward to the faithful. Amen. Sino ang tatanggap ng mga gantimpala, mga rewards, mga kapatid? Ito ay mga anak ng Diyos, kapatid, according to His work. Ang mga anak ng Diyos na nagtatrabaho. Amen. Kaya hindi tayo magsasawa sa ating ginagawa, kapatid. Huwag tayong magsasawa sa soul winning. Huwag tayong magsasawa sa pagbibigay. Kasi ang Diyos magbibigay ng gantimpala. He promised Jesus will return and give His reward to the faithful. Amen. Ang sabi niya sa Matthew 25 verse 23, sa kanyang pagbabalik, ang sabi niya, His Lord and His Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Amen? Napakaganda, amen? Nadala-dala niya ang reward ng bawat matapat na mananampalataya, matapat na naglilingkod sa Panginoon, and we hear the commendation from the mouth of the Lord Jesus Christ, at ang sabihin ng Panginoon, brother, well done, good and faithful servant. Sister, well done, and good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things, I will take the ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Amen. Naku po, mga kapatid, siguro sa panahon na ito, sa pagbibigay ng Panginoon, sabi niya, enter into the joy of thy Lord. Ang pinakamasayang Kristiyano, kapatid, sa panahon, sa oras na ito, na sa kanyang pagbabalik, mga kapatid, ang pinakamasayang Kristiyano ay ang mga Kristiyano na mga matatapat, kapatid. Kaya mga kapatid, ang ating katapatan, ang ating pagpapagod sa gawain ng Diyos, your labor is not in vain in the Lord, because God is not unrighteous to forget your labor of love. Amen. God will reward to the faithful servant. At ang sabi niya, well done, good and faithful servant. Amen. Well done. You are doing well. You are doing best for God. Amen. Good and faithful servant. Sa mga walang ginagawa, anong sabi niya? The wicked, unfaithful servant, slothful servant. Wicked and slothful servant. Amen? Oo. Kaya wala tayong matatanggap kung tayo ay slothful, tamad. Ayaw ng Diyos ng tamad. Amen? Ang tamad ay walang reward. Amen? Kahit kalabasang award,
Wala. Amen. Hindi tayo makasungkit ng reward, kapatid, kung tayo ay tamad. Amen. Tamad ka sa pagsisimba. Amen. Tamad. Simba pa lang, upo lang yan eh. Amen. Alam mo pa ang pananambahan, nakaupo lang tayo. Amen. Sa Bisaya, maglingkod kayo. Amen. Ay sa Tagalog, ang lingkod, may ginagawa ka na. Pero sa Bisaya, ang lingkod, wala kaming ginagawa. Maglingkod kayo. Ibig sabihin, opo ka. Amen. Pero dito, ang lingkod, may ginagawa ka. Amen. Yan ang kaibahan natin ng mga salita. Amen. Kaya, mga kapatid, ayaw niya ng tamad sa pananambahan. Wala tayong reward. Amen. Oo. Salamat, marami tayo ngayon. Amen. Oo. Kasi maraming Kristiyano, Sunday morning Christian lang. Half Christian. Amen? Oo. Occasionally lang siya uma-attend. Amen? No? Salamat. Amen? Kaya hindi tayo nagsusundo ngayon. Amen? Kasi wala naman tayong driver. Kasi ang driver, yan din ang Sunday school teacher. Ang driver, yan din ang pianist. Ang driver, yan din ang song leader. Ay kung magdadrive sila, wala na tayong simba rito. Andoon sila sa labas. Amen? Praise God! Kahit wala kayong sundo, ay nandito kayo, mga kapatid. Salamat po sa inyong pagsakripisyo sa ating pananambahan, kapatid. Yan po ang tinitingnan ng Diyos, kapatid. Ang ating pananambahan na may katapatan at sakripisyo. Amen? Kasi kung wala tayong sakripisyo, wala tayong reward. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kahit hindi kayo sinusundo, ay pupunta kayo. Pag sinundo kayo, wala naman kayo doon. Amen. Oo. Nagtatago naman kayo. Kaya hindi na kami nanunundo para hindi na kayo magtago. Amen. Amen. Okay, salamat sa Panginoon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Ay pupunta naman tayo sa palengke, hindi naman tayo sinusundo. Naglalakad pa tayo, may dala-dala pa tayong mga bag. Punta ka sa grocery, hindi ka naman sinusundo. Sa clinic, sa drugstore, sa hospital. Amen. Hindi ka naman sinusundo ni doktor. Amen. Sa pagsisimba, kailangan natin ng sakripisyo. Ang kailangan natin, ang tinitingnan ng Diyos ay katapatan. Amen. Kaya mga kapatid, my reward is with me. Amen. Ang pinakamaganda na marinig natin sa bibig ng mismo ng Panginoon, ang sasabihin niya sa atin, sister, brother, well done, good and faithful servant. Amen. Oo. Nagbibigay tayo ng halaga, binibigyan natin ng halaga ang pananambahan, kapatid. Kaya marami nagsasawa na sa pagsisimba. Maraming Kristiyano, bihira na lang makasimba. Occasional na lang, pag anniversary. Amen. Pag may birthday na lamang, magsisimba. Pag mayroong bagong damit, saka magsimba, kapatid. Oo. Pag mayroong prayer request, sisimba na naman yan. Kasi maraming problema. Pag answer prayer, naku, goodbye naman, hindi naman siya makapagsimba. Kung walang trabaho, aba, araw-araw na sa simbahan. Nung nagkatrabaho na, naku po, hindi na makita ang anino. Amen. Nangako pa. Pastor, bago nagtrabaho, magbibigay ako ng offering, magbibigay ako ng tithes, ibibigay ko. Nung nakatrabaho na, naku po, kahit Xerox copy, wala. Amen. Oo. Kaya mga kapatid, maraming Kristiyanong ganon. Hindi makadalo sa pananambahan. Amen. Kung makadalo man, ako po, inaantok pa. Amen. Sana hindi kayo mahulog dyan. Nilalagay ko dyan sa mga hagdanan. Sabi ko, hanapin nyo mga antukin. Ilagay nyo sa hagdanan. Kasi alam natin kung nalaglag na. Kasi sa bangko, hindi malaman eh. Amen. Oo.
Aba, pag sa TV naman kayo, hindi naman kayo naantok ka. Amen. No. Si lang ang audience niyo doon eh. Oo. Ay hindi kayo makakatulog. Amen. Gising kayo. Amen. Sa Facebook, madaling araw na. Aba, nag-aantay pa ka kung sino magla-like. Amen. Tapos paggising mo, sama ang loob mo kasi walang nag-like, nagpuyat ka pa. Amen. Pag sa church, anak ko po, panay tingin sa relo. Kaya ang relo natin, dyan sa likod. Amen. Para hindi kayo makatingin. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. I come quickly. Amen. Malapit na matapos ang pandemic. Amen. Hindi ka pa rin maka-attend ng service. Amen. Kahit isang beses, attend ka naman. Amen. Maybe this is your last Sunday. Babalik ng Panginoon. Amen. And the Lord will come. Are you faithful in your attendance? Amen. Maging matapat ba tayo? Sa binibigay ng Diyos na oras. Amen. Ang sabi ng Luke 16, verse 10 and 12. Luke 16, verse, tingnan natin, Luke 16. Maging matapat tayo sa mga maliit na bagay. Amen. Mga maliliit na oras. Amen. Ibigay natin sa Panginoon. Ang sabi ng Luke 16, verse 10. He that is faithful in that which is 16 verse. He that is faithful in that which is less is faithful also in much, and he that is unjust at least in unjust also in much. Amen. Ano ibig sabihin? Kung sino matapat. Maging matapat tayo sa kahit sa maliit na bagay, maging matapat tayo, maging sa konting bagay, maging matapat tayo. Kaya huwag nating liitin ang mga maliit na blessing, maliit na oras na ibigay natin sa Panginoon. Huwag nating liitin yan, kapatid. Ang Diyos ay hindi tumitingin kung gaano kalaki, gaano kaliit, kapatid. Ang tinitingnan niya, ang mahalaga sa Diyos ay ang ating katapatan. Because God will reward our faithfulness. Amen. Yan ang tinitingnan ng Diyos, ang ating katapatan. Ang tanong, matapat ba tayo sa Panginoon? Amen. Minsan lang tayo umatin ng service. Matapat tayo sa maliit na oras. Amen. Kailan ba tayo nag-on time? Amen. Mas maraming late kaysa on time. Mas maraming on and off ang ating pag-attend. Amen. Matapat ba tayo sa ating mga oras na pinagkaloob ng Panginoon sa atin? Amen. Ang mga oras, ang mga panahon na pinagkaloob ng Diyos sa atin ay hiram lang natin sa Panginoon yan, kapatid. Pag pinahiram tayo ng panahon, ng oras, saan natin gagamitin yan? Kaya nga sabi ni Solomon, boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Huwag mo pumalagay ang bukas, kasi ang bukas, hindi mo na alam. Hindi natin sabihin, ay bukas na lang ako magtapat, bukas na lang ako attend, next Sunday na ako attend. Hindi na po natin alam yan, mga kapatid. Every day in our life is a gift from God. Amen? Matapat ba tayo sa ating attendance, sa ating mga oras? Matapat ba tayo sa ating pagbibigay, kapatid? Binibilang ba natin ang ating pagbibigay? Ang ating mga tithes, binabalik ba natin sa Panginoon? Amen? Kanya yan eh. Amen? Kanya ang tithes. Amen? Hindi po yan pangbayad sa bills, kuryente. Amen? Sa Diyos yan, kapatid. Tithes is holy, sabi ng Leviticus 29 verse 30, na kapatid, kanya yan. Amen? Tithes is holy, belongs to the Lord. Holy, hindi holy. Kasi pag hinuli mo, naku, lagot ka sa Panginoon. Magkakaproblema ka sa Diyos, kapatid. Amen. Kaya mga kapatid, unahin natin ang Diyos. Amen. Maging matapat lang tayo sa Kanya. Dahil sabi niya, hawak-hawak niya na ang Kanyang mga reward. Be faithful in our time. Be faithful in our treasure.
Be faithful in our talents. Amen. Binibigyan ka ng Diyos ng kakayahan. Amen. Magturo. Aba, mga kapatid, gamitin mo yan. Binigyan ka ng kakayahan, mag-preach, mag-drive, mag-karpentero, magpintora. Ibigay mo na sa Panginoon yan. Gamitin mo na yan sa Panginoon kasi babalik na siya. God is looking for our faithfulness. God, my reward is with me. Ang reward ng Diyos ay para sa mga faithful. Amen. Yan po. Are we faithful? In your attendance, in our giving, in our prayer life, in our Bible reading, in our soul winning, in our ministry. Be faithful, kapatid. Amen? Be faithful sa Panginoon. Number two, God will reward. My reward is with me. Number two, to the fruitful. Fruitful. John 15 verse 16. Alam na po natin yan. Ye have not chosen me, I have chosen you, and ordained you that you should go and bring forth fruit, and your fruit should remain. Whatsoever you shall ask of my Father in my name, He may give it to you. Amen. Sabi dyan, ye should go and bring forth fruit. Amen. Ang bunga nating kapatid ay ang mga akay natin sa Panginoon. We should go. Maghayo tayo ng ebanghelyo, ng salita ng Diyos. Amen. Yeah, praise God. This week, amen, marami tayong nasiran, mga kapatid, na mga tao, kapatid, magmula sa ating kapulisan, sunod-sunod doon sa vaccination center, from Monday to Tuesday, ay nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Napakaganda. Captive ang audience. Amen. Oo. Kahit sabihin mo, ay mga kaibigan, mga kababayan, yung mga ayaw makinig, pwede na kayong umalis. Hindi sila alis. Bakit? Nag-aantay sila ng baksin. Amen. Kaya ayaw man sa gusto nilang makinig, talagang makinig sila kasi nandoon sila, kapatid. Captured audience. Salamat sa Panginoon na mayroon tayong pagkakataon na mangaral ng salita ng Diyos doon sa vaccination. Amen. Oo. Binigyan tayo ng Diyos ng power doon, kapatid, ano, authority na labas-pasok doon sa vaccination. Hindi naman basta-basta pumasok doon kung wala kang kailangan. Amen. Praise God. Amen. Ay kaming mga na soul winner ng Monday, labas-pasok lang kami doon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Nakapangaral tayo ng salita ng Diyos. Amen. Hanggang inabot kami ng alas 12 kasi dumiritso pa doon sa jail si JB. Amen. 160 inmates ang napangaralan ng salita ng Diyos. Amen. Oh. Wala pa kaming almusal. Amen. Sinama na namin ang panangalian. Sabi ko, panangalian na ito. Kasi alas 12 na. Oo. Kaya pag uwi natin, ay wala na tayong lunch. Kasi breakfast na yan. Kasama na. Amen. Salamat, maraming tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Amen. At my reward is with me to the fruitful servant. Amen. No? Hindi natin alam, mga kapatid, yung mga tao doon, kung sinong tumanggap, kapatid. Basta thousands of people, ano mga kapatid, listen to the gospel preaching. Amen. Thousands, bakit? 5,000 yung nandoon eh. 5,000 na baksin ang nakahanda doon sa araw na yun. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya samantalayin natin ang pagkataong ito, kapatid. Ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan habang may pagkataon pa, kapatid, na habang tayo ay mayroong pangka-authority na mangaral ng salita ng Diyos. Ipangaral natin ang ebanghelyo, mga kapatid, to get people saved. Amen. Oo. Kaya nga, mga kapatid, alam mo ba sa mga simbahan, ang Monday ay pahinga ng mga pastor, ang mga worker. Pero mga kapatid, ang Lunes ay hindi po natin araw ng kapahingahan. Ang Lunes ay simula ng ating pagtatrabaho sa Panginoon. Amen. Oo. Para kaming naghahabol ng oras. Amen. Kailangan eksaktong 6:30 ay nandoon na dapat kami
sa police station kasi nandoon na sila nagaantay makinig ng salita ng Diyos. Amen? Ay kung hindi tayo pupunta, sino po ang pupunta? Sino ang mangaral sa kanila? Magbibigay ng salita ng Diyos, kapatid. Tayo po ang binigyan ng authority to preach the Word of God. Kaya ang kailangan ay ang reward ng Diyos ay sa mga Kristiyano na nagbubunga to the fruitful, mga kapatid. Amen? Kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon kasi nagaantay pa siya ng ating mga bunga, kapatid. Ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, God is not willing any should perish, but all should come to repentance. Hinihintay ka pa niya na ikaw ay lalabas at mangaral ng salita ng Diyos. Hinihintay ka pa ng Diyos para magbunga. Kaya hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon kasi hinihintay ka niya na kumilos at mag-akay pa ng kaluluwa. Amen? Maybe you are the last soul winner na makapag-win, makapag-share ng pinakahuling kaluluwa na makinig ng salita ng Diyos, and the Lord will come. Ang sabi niya, I come quickly. Amen. Yan po, mga kapatid, kailangan talaga natin go and bring forth fruit. Amen. Ang sabi ng Romans 10:14, how shall they hear without a preacher? Paano sila makarinig kung hindi natin ipangaral ang salita ng Diyos? Amen. Tayo po ang nilagay ng Diyos sa Amos upang ipangaral ang salita ng Diyos. Mga kapatid, we are responsible to the city of Amos na ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya nga sabi niya sa Romans 10:14, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring good tidings. Amen. Gospel of peace. Amen. Alam mo ba, mga tao, pag wala sa Panginoon, mga kapatid, wala yang kapayapaan. Ang tao na walang kaligtasan, wala po yan kapayapaan. Wala po yan kagalakan, glad tidings. Amen. Maybe sila ay nakangiti sa labas, kapatid, pero sa kaloob-looban ng kanilang puso, nandoon ang lungkot at agam-agam sa kanilang buhay kasi hindi nila alam, hindi nila tiyak pag sila'y namatay, kung saan sila pupunta. Mga Kristiyano, kapatid, yan ang kailangan natin. Magkaroon tayo ng pagsigasig sa mag-akay ng kaluluwa. Be fruitful in our Christian life. Amen. Yan ang ini-expect ng Diyos. Yan ang inintay ng Diyos sa atin, kapatid. How beautiful are the feet that bring good tidings, kapatid. Kaya habang tayo malakas pa, amen, habang malakas pa ang ating mga tuhod, mga paa, mga kapatid, habang wala pa ang arthritis, ay mangaral na tayo ng salita ng Diyos. Amen. Kasi pag may arthritis, wala na. Ang maririnig mo, aray, tiis. Aray, tiis. Kaya arthritis. Kasi ang marinig mo sa kanya, aray, tiis. Kunting lakad, aray, tiis. Kunting akyat ng hagdan, aray, tiis, kasi may arthritis. Amen. Nung malakas dapat, mga young people, malakas kayo. Sige, pangaral natin ang salita ng Diyos. Amen. Oo. Mayroon kaming plano ngayon, midnight soul winning. Amen. Mag-soul winning kami ng hating gabi. Yung mga nakatambay dyan na mga young people, yan ang pangaralan natin. Para uwi sila agad. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Yan ang kailangan natin. Maging fruitful tayo bilang mga Kristiyano. Magbunga tayo ng Kristiyano din. Amen. Nakatulad natin. Amen. Yan ang hinihintay ng Diyos. Yan ang hinahanap ng Diyos sa atin. Yung bunga, kapatid. Amen. Oo, praise God na tayo ay mabait, amen, maganda ang ating patutuo sa ating kapitbahay, palangiti ka, palabigay ka, masiyahin kang Kristiyano, pero mga kapatid, maganda yan, pero ang hinihintay ng Diyos, ang ating mga bunga, God expect us fruit. Amen. Kaya kung matagal natin Kristiyano, 3 years, 5 years, 10 years na, the question tonight, mga kapatid, at this morning, mayroon ba tayong bunga? Amen. Mayroon ba tayong dinidisciple? Mayroon ba tayong Bible study? Mayroon ba tayong binibisita, kapatid? Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Mayroon tayong dinadala na kapatid.
Mayroon tayong tinuturuan. Mayroon ba tayong ituturo? Yan ang bunga ko. Yan ay ginagamit na ng Diyos. Siya ay Sunday school teacher na. Siya ay pianist na. Siya ay teacher na. Siya ay pastor na. Siya ay matapat na naglingkod sa Panginoon. What a blessing, kapatid, na tayo nagbubunga. Amen? Nag-aakay ng kaluluwa. Amen? Nag-aantay ang Diyos sa atin ng bunga. Sana bago mo lang makabalik ang Panginoon. Amen? Mayroon ka malang ituturo. Panginoon, itong bunga ko. Ito. Oo. Matagal ko yan ini-invite. Oo. Tumatakbo yan. Umiiwas yan. Pero salamat sa Panginoon, hindi na nakaiwas dito na kasama ko na. Amen? Salamat kapatid sa iyong pagtatiyaga. Amen? Kailangan natin ng patience. Amen? Kailangan nating people-oriented. Amen? Kasi ang dalhin natin ng mga tao, iba-iba po ang mga ugali, iba-iba po mga attitude, kapatid. Ang kailangan lang natin sa kanila ay patience, kapatid. Because they are sinner. They need the grace of God. They need the mercy of God. Amen. Kaya be fruitful. Maging mabunga. God will reward our fruitfulness. And number 3, the last, mga kapatid, pusin ko na lang ito. To the finisher. To the finisher. Amen. 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. To the finisher. Amen. I have finished my course. Amen. I have kept the faith. Amen. Yan ang sabi ni Paul. To the finisher. Mga kapatid, magbibigay, my reward is with me. Saan bibigyan? Sino ang bibigyan ng reward, kapatid? Ang mga Kristiyano na sila ay mga finisher. They reach the finishing line. They run the race and until to the finish line. Amen. No? Ano sabi ng 2 Timothy 4 verse 7 and 8? I have fought a good fight. I have finished my course. Amen. Sa oras na ito, kapatid, at this point of time of the life of the Apostle Paul, malapit na ang kanyang kamatayan. Ang sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith, kapatid. That's what we need, is a finisher like Apostle Paul, na si Pablo ay malapit na ang kanyang kamatayan, is about to end his life in this point of time. But Paul confidently say that he had been faithful to his calling. He faced death calmly and peacefully. Amen? Ba maganda, no? Mamatay ka, mapayapa ka, at masaya ka. Katulad ni Apostle Pablo. Masayang namatay sa Pablo. Bakit? He finished his course. Amen? Maging masaya lang tayong Kristiyano matapos tayo sa mundong ito, kapatid. Na tayo ay isang finisher na katulad ni Apostle Pablo. Amen? Paul encouraged Timothy and also unto us to be finisher, not good starter, not a quitter, but a finisher. No matter how difficult, how to fight, difficult, to face our discouragement, trials, problems, difficulties, mga kapatid, pressures in life, keep fighting. Amen. Keep the faith, finish the course, finish the task, finish the responsibility that God given to us. Stay in your course. Amen. Stay in the track. Point your eyes to Jesus. Amen. Point your eyes to the finishing line till Jesus come. Doon ka tumingin, kapatid, sa finishing line, kapatid. Huwag mong tingnan ang kaliwa kanan, kapatid. Madi-discourage ka. Tumingin ka doon sa finishing line. Mag-focus ka doon sa goal na matatapos ko ito till Jesus come, till the trumpet sound. I will finish with the Lord given to me the task, the duty, the responsibility thou hast given, the God given to me. I will finish my course. Amen. Be a finisher like Apostle Paul. He started and he finished. Many good starter, but not finisher. Many quitter, mga kapatid. Sa una, laging involved, mga kapatid. Lagi sa church, masipag, masigasig, ma-excited. Nung nagkaroon ng problema, naku po, nawala na. Na-open na si kapatid, no? Na-open sa preaching. Amen. Nabanggit lang si Malakay, na-open na. Nawala na.
Napagalitan na ni pastor, nawala na, kapatid. Nagtampo na, mga kapatid. Hindi dapat ganon, kapatid. We are not here to hurt you, but we are here to help you, to encourage you, mga kapatid, para may reward ka balang araw sa pagbabalik ng Panginoon, para makatapos ka sa iyong takbuhin. Ano man ang kalagayan mo ngayon, kapatid, ikaw ba ay tumalikod sa Panginoon? Ikaw ba ay nag-backslide? Start again. Magsimula ka ulit, kapatid. Ikaw ay nadapa, ikaw ay nagkasala, ikaw ay bumagsak, bumangon ka muli, kapatid. Finish your course, mga kapatid. Huwag ka magpadala sa mga pressure, huwag ka magpadala sa problema, huwag ka magpadala sa mga emosyon, kapatid. Huwag ka magpadala sa mga tampo, kapatid. Huwag magpadala dyan. Anong sabi ni Paul? Acts 20 verse 24, none of these things move me. Tuloy ka lang, kapatid, no matter what difficulties, what discouragement in your life, tuloy ka lang, kapatid. Kapatid, kung ikaw ay Sunday school teacher, tuloy ka lang. Kung ikaw ay choir, tuloy ka lang, kapatid. Finish it. Mahirap mag-practice, kapatid. Oo. Sige lang. Walang bagay na makapagpigil sa atin. Tuloy ka lang, kapatid, sa paglilingkod. Tuloy ka lang sa pagtakbo, mga kapatid. Di bali, mga kapatid, ay bumagsak ka. Basta tuloy ka lang, kapatid. Tumingin ka lang doon sa ating Panginoon, kapatid. Let us run with patience. Tuloy lang patience natin. May binigay ang Diyos sa atin na takbuhin. Takbo ka lang hanggang matapos ang ating paglilingkod. Dahil ang Panginoon ay babalik na. I come quickly. Ano sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2? Run with patience. Pero maganda verse 2. Bakit patience? Kasi mahirap. Maraming sagabal sa pagtakbo. Kaya nga sabi niya, lay aside everything. Every weight. Huwag nating dalhin ang mga bagay, mga bigat sa buhay nating, kapatid, na sa ating pagtakbo, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang titingnan natin, kapatid, doon tayo tumingin sa ating Diyos na nagligtas sa atin. Ang sabi niya sa verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that set before him endured the cross, despising the shame, and set the right hand of the throne of God. Kapatid, pag mayroon tayong pagsubok, mahirap sa buhay, looking unto Jesus. Tumingin ka lang sa Panginoon. Pag may problema ka, tumingin ka lang sa Diyos, kapatid. Pag may pagsubok ka sa buhay, mabigat sa problema, may problema ka sa buhay, looking unto Jesus. Pag wala kang pera, huwag mong tingnan ang pitaka, huwag mong tingnan ang bulsa mo, huwag mong tingnan ang bankbook mo. Tumingin ka sa Diyos, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Silver is mine, gold is mine, saith the Lord. Kaya wala tayong dahilan na tayo ay mag-quit, kapatid, because looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jesus is a great example of God's starter, and He is also a finisher, mga kapatid. He finished, mga kapatid, His work of salvation in the cross of Calvary, mga kapatid, until the last drop of His blood, until the last breath of His life. He gave His life to us. He never quit. He finished it in the cross of Calvary. At ang sabi niya, Telestai, it is finished. Tinapos ko na ang iyong kaligtasan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi mo na kailangan maghirap para ikaw maligtas. Tanggapin mo lang si Jesus. Ikaw ay sumampalataya. Ikaw ay magkaroon ng buhay at walang hanggan. At hindi lang po yun, bibigyan ka pa ng Diyos ng reward. Tapusin natin, kapatid. Jesus is a finisher. The great example of finisher is Jesus Christ. He finished. The great example of finisher is Apostle Paul. I have finished my course. I have kept the faith. He ended this life. He died finisher. John the Baptist, he died beheaded. He is a finisher. Si John the Beloved, who wrote the book of Revelation. He finished, wrote the book of Revelation, and until he wrote the last word. Amen. Amen. Oo. Pag hindi pa nag-amen ang Diyos sa atin,
Tuloy lang tayo, kapatid. God will reward to the faithful. God will reward to the fruitful. God will reward to the finisher. Don't quit. Mahirap ang buhay. Don't quit. Tuloy lang tayo, kapatid. Kahit mabagal ka, tuloy lang. Oo. Kahit mahina ka, tuloy lang. Ang tinitingnan ng Diyos, basta matapos mo yan, ang tukbuhin hanggang pagtunog ng trompeta. And God will give us reward, kapatid, to our faithfulness, to our fruitfulness, to be a finisher, kapatid. I come quickly. That is promise. To the faithful, to the fruitful, and to the finisher, kapatid. Tayo po ay manalangin na po. Dakilang Diyos, Ama, sa langit, thank you, God. Salamat, Panginoon, for the great encouragement of John the Beloved, who wrote the book Revelation, na pinakita niyo sa amin. Nag-encourage mo kami, Panginoon, na malapit na inyong pagbabalik at kailangan kami ay maging matapat, be faithful, be fruitful, and finisher of our faith. Habang tinutugtog at panyaya, tumigil ka sa gawain, tuloy ka lang. Tumigil ka sa pananambahan, sige, tuloy ka lang, kapatid. Start again. Revive again. Sige po. Tumigil ka sa pagbibigay, start again. God is a God of second chance. Habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, ibig sabihin, God is giving us a chance to be faithful, to be fruitful, to be a finisher of our faith. Sige po. May problema ka ngayon, sige po. Tuloy ka lang, kapatid, hanggang matapos. Mahaba pang takbuhin natin, hindi pa babalik ang Panginoon. What we need is our faithfulness. What we need is be fruitful. Mag-aakay tayo, may madalama lang tayo sa Panginoon bago siya ba darating. Matapos natin ating mga takbuhin, mga ministry na pinagkaloob sa atin. Sige po, be a finisher. Don't quit. Tuloy ka lang, kapatid. Natural yan, may discouragement, may pressure sa buhay. Ang mahalaga, nagpapatuloy ka, kapatid. Why not come in the altar, kneel down to God? Lord, teach me to continue. Give me more patience to continue, to run the race, to serve Thee, to win souls. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Mayroon ka mabibigat ng problema sa ngayon. Sige po, looking unto Jesus, whatever problems, look unto Jesus. Your difficulties in your family, in your financial, sige po, ilapit natin yan sa Diyos. There's nothing impossible with God. Just kneel down, don't go home without making decision, without making commitment to God. Give it to the Lord. Iwan natin yan sa Diyos, kapatid. Iwan natin sa Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon for a while. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat sa kapangyarihan na pinagkaloob mo sa iyong lingkod. Thank you for great revival this morning. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God. Salamat po, Panginoon, sa manak niyo lumapit. Pagpalay mo sila, Panginoon, mga decision, commitment na ginawa niyo sa inyo, Panginoon. Ano mga problema nilapit, Panginoon, bigyan mo po ng solusyon. Thank you, O God, sa ginawa niyo ngayong umaga. Bagamat masikip kami mainit, Panginoon, salamat po sa sakripisyo ng bawat isa. Lord God, we know that you vindicate our sacrifice this morning. Lord God, salamat po, Panginoon. At salamat po, anak niyo lumapit. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga nilapit problema. Gabayan po sila at bigyan ng provision at solusyon, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. At lahat po, ibabalik ko po ang papuri, pasalamat. Everything, Panginoon, ay gawa ninyo, Panginoon, accomplishment.
Thank you, Holy Spirit, for the power that bestowed upon the servant this morning. Thank you for your word. Thank you for the preaching this morning. I bring back all the glory and honor to thy name, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. No? No? Nag-overtime lang tayo, no? Talagang ninano ko na. Kung sa sasakyan ay 120 na yung takbo. No? Para maarating ka agad. Amen. Salamat, no? Nakaarating lang tayo ng late. Amen. Kaya I hope na mayroon tayong natutunan ngayon. You learn something. Amen. Bagamat mabilis lang. Amen. Ganun talaga ang preaching. Mabilis. Amen. Sige, salamat sa Panginoon. Amen. Tayo po ay sambay na po natin ating Diyos sa pamagitan ng ating pagkakaloob. Amen. Thank you for sa mga kapatiran natin kasama sa online. Thank you for sending your offering to the Lord's work. Sa mga anak na matapat, sa pagbibigay, salamat po sa katapatan sa Panginoon. And God will reward your faithfulness in your giving. Tawagin na po natin ang ating mga usher. No? Tayo po'y mag-pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God, salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa aming pong pananambahan. At salamat po Panginoon sa pagpapala na aming pong natanggap mula po sa inyong salita. At dalangin po namin Panginoon na aming pong napakinggang salita Panginoon sa umagang ito ay ma-apply po namin sa aming pong buhay Kristiyano. At salamat din po sa aming pong pastor na patuloy pong ginagamit to preach your words, Panginoon. Salamat po sa power and wisdom na pinagkaloob niyo po sa Kanya, Panginoon, to preach your words. At salamat din po, Panginoon, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa upang muli maibalik po namin ay po mga tithes and offerings. Dalangin po na Panginoon na bigyan niyo po kami ng tamang puso sa aming pong pagbibigay. Bigyan niyo po kami ng humble and cheerful hearts at tanging pangalan niyo lamang po ang maitaas sa oras na ito. At pagpalain niyo po ang salapi na malilikom sa umagang ito, magamit sa ikalalago ng inyo pong ministry at sa ikakabot pa po ng maraming tao na handang tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. At kayo po ang magbabalik na masaganang pagpapala sa bawat isa. Patuloy niyo pong pag-ingatan, pagyamanin ang mga source of income, mga hanap buhay, Panginoon, ng inyo pong mga anak. At patawad po muli sa lahat po na ay mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.
Amen. Praise the Lord. Tayo po ay umawit na bago ang ating closing prayer. Amen. Tayo po ay tamang lahat. Awitin po natin ang I have decided to follow Jesus. Kaya lang, wala lang sa songbook, no? Tingin na lang po kayo sa likuran nyo. Ay, alam ko meron po sa dyan sa screen. Nakakaya na po. Ayun. Amen. All together sing, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though no one told me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though no one go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Amen. Salamat po. At bago po tayo lumabas, no, ay meron pong bubulong sa inyo na kung saan po kayo sasakay. Sa mga driver po sa mga may sasakyan po, ay may bubulong po sa inyo. Baka may pwede pong makisabay. Yan po ay bulong po ng banal na spirito. Sige po, at para hindi po tayo mag-overcrowd po sa labas, ang mga lalabas po ay mga may sasakyan lang po, yung mga magdadala po na sasakyan, para hindi po tayo mag-overcrowd sa labas. So may lalapit po sa inyo, isang bulong, at kung hindi pa po sinabi ay sige po, at tayo po ay mag-closing prayer. Mamaya na po yung bulong. Tayo po muna ay mananalangin. Hilingin po natin si Sir Alvin to close us in prayer. Yan, si supporter po yan. Alam niyo na. Amen. What a great service. Tayo po ay yumuko saglit at tayo po ay mag-closing prayer. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, this morning, O God, sa great service, Panginoon, na yung ibinigay po sa amin. Salamat po, Lord God, sa bawat isa na andito, Panginoon, faithful, O God, sa inyong service. At we pray, O God, na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kami po ay magpatuloy pa, Panginoon, sa panambahan. Salamat po, Panginoon, sa mga awitan, sa mensahe, lalo na, Panginoon, sa iyong salita, na yung inihayag sa pamamagitan ng tagapagsalita. O God, salamat po, Panginoon, at salamat po sa revival this morning, sa mga fellowship, O God, na kami po ay nagsama-sama, Panginoon, dito po sa church, Panginoon. Salamat din po sa mga kasamahan namin na nasa live stream, O God. Salamat po ay naging kasama din namin sila, Panginoon. At pray, O God, pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo pa po, Lord God, ang service mamayang gabi, Panginoon. At we pray, O God, na kami ulit, Panginoon, ay sama-samang manambahan po sa inyo, Panginoon. Gabayan niyo po ang aming pagsamantalang paghiwalay, aming pag-uwi. Ihatid niyo po kami, Lord God, na safety sa aming mga tahanan, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa kaligtasan na iyong ibinigay po sa amin. Kami po ay humihingi ng patawad sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. At ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Sige, mag-stay muna tayo. Yung mga unang lalabas, yun yung mga malalayo. Si Nanay Biring mo nang mauna lalabas kasi malayo. Nanay Biring, malayo pa yung bahay niyan. Kaya, sige na yung mga sasakay, dyan na muna kayo. Hindi tayo lalabas. Hintayin niyo ang mga gulong.